about transitioning careers in your 30s, no? So, kung ikaw ay graduate ng mga bandang 21 years old, ang sarap pa mag-work niyan eh. Itutuparin mo yung pangarap mo, no? Kung gusto mo maging nurse, maging director, maging police, marami ka pang time para maabot yung pangarap mo. Actually, pwede kang mag-rest muna ng 6 months after mo graduate eh. Tapos, saka mo na tuparin yung pangarap mo, no? Tapos after nun, marirealize mo siguro mga pag 5 years ka na sa work mo, marirealize mo na may gusto ka pang gawin sa buhay. May gusto ka pang ibang trabaho, no? So, nangyari kasi sa akin yan eh. Una, naging floor director ako. Tapos, nung mga 5 years na ako, naisip ko na parang mas gusto kong mag-work sa isang malaking company, tapos sa office lang. Marami akong natututunan at hindi siya nakakapagod. Kasi magkakaano ka na nun eh, mapapaisip ka na parang hindi na to bagay sa edad ko, masyadong hindi safe to sa akin, kaya naisip ko na mag-office na lang, no. So yun, nag-resign ako at nakahanap nga ako ng magandang office sa Stealth Monitoring, US-based company siya. At ang ganda, office lang, may 4 days lang yung pasok ko. Marami akong time sa sarili ko, no. So bandang mga 30s na ako, naisip ko naman na humanap ng work na related sa mass comm, sa tinapos ko. At the same time, nasa office lang. So yun, nakahanap ako, no. Ito nga sa Box Genius, US-based company. Then ang client namin is Japan TV show, no. Ang ganda, ang sarap. Marami akong natutunan, panibagong office, panibagong mga katrabaho. Tapos syempre yung ginagawa mo mahal mo, no. Kaya dedicated ako, no. At talagang ayoko nang umalis, no. Ayoko nang umalis sa gantong work. Ngayon medyo na ako, 37, kasi 6 years na ako dyan sa company. Mukhang ewan kung makakalipat pa ako ng ibang work, no, kung may tatanggap pa, no, kasi 37 na eh, magta 38 na. At siguro marami na ring kalaban, 'di ba? Marami ng kalaban sa posisyon. May advantage nga lang ako sa experience ko, pero yung sa edad kasi dito magkakaalaman. Kaya kung ang advice ko sa inyo, no, guys, no, hanapin nyo na yung gusto nyo. Once na nahanap nyo na, kung gusto nyo gayahin yung ginawa ko, no, gawin nyo. Kung saan kayo sasaya, kung saan magiging safe yung sarili mo, yung peace of mind, yung mga ganyan. At secured ka. Ito na kasi yung pagiging yung security. May tinatawag na security of tenureship, parang gano'n, no. So kailangan may gano'n ka na din eh. Etong nalipatan ko kasi hindi siya gano'n, pero pwedeng pang na to for life na. Wag lang talagang magkakaroon ng pagbagsak ng rating o pagkaroon ng panibagong production team sa Japan. Basta wala lang talaga mangyayari na hindi inaasahan, no.
pwede tong for life na. Pero siguro sa buhay kasi may plano talaga si Lord sa'yo eh. Pwedeng hindi ka pa para dito, pwedeng may iba ka pang gagawin sa buhay, may iba pang plano sa'yo si Lord, no? Ang gagawin mo na lang talaga eh, maging ano ka lang, maging maayos ka lang sa buhay, tanggapin mo lang lahat ng mga nangyayari, at lagi mo lang isipin na may plano sa'yo si Lord at hindi ka niya papababayaan at mahal ka ni Lord, ganyan. So may kanya-kanya tayong buhay eh. At medyo masakit lang sa loob kasi may mga taong mawawala sa buhay mo na talagang pinagkatiwalaan mo na, kinuwento mo na yung buhay mo sa kanila, tapos lagi mo kasama sa lunch, sa office, tapos biglang all of a sudden ano na siya, mawawala bigla, no? Medyo ang work kasi, mapapamahal ka sa mga katrabaho mo, pero dadating yung part na may mahihiwalay, may mawawala. Yun lang talaga ang medyo ano dyan, no? Ang masakit pag sa office ka, no? Office life. Siguro ano na to eh, it's about na talaga siya, yung relationship mo kay Lord, kasi doon ka tatatag eh. Siya yung magpapatibay ng loob mo, 'di ba? Sa mga nangyayari sa buhay mo. Yun, siguro sana maging maayos lahat, no, sa buhay natin. Okay? Yun lang.